Hello mga idol, shoutout pala sa Bali Talk family na nanonood sa Laguna at pati na rin kay Tonex Camper. At sa mga iba dyan na nanggaling sa iba't ibang mundo at mga planeta ay mabuhay po kayo. Salamat din pala sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel at Merry Christmas sa inyong mga idol. Matapos magkita nila ni Taekyang sa daan ni Jong Richu ay agad niyang sinagot ito na hindi raw ito simpleng na nagkataon lang. Kaya tinanong niya ito kung ano naman ang pakay niya rito. Tumugon naman si Jong Richu na siya raw ay pumunta rin dito sa lugar na ito upang mapawi ang kanyang pagkagutom. At siya raw ay kumain din ng noodles sa isang restaurant malapit dito, pero sinabi daw ng may-ari sa kanya na may isang restaurant daw sa lugar na ito na may napakasarap na dumplings. At mukhang iilan lang daw ang nakakaalam tungkol dito. Sa oras na ito ay tinanong niya si Taekyang kung siya ba ay nakapunta na doon sa kanyang tinutukoy na restaurant. Mabilis namang tumugon si Changpang na ang sobrang sarap daw talaga ng mga dumplings nila doon. Matapos nito ay nagpahayag si Jong Richu na parang hindi naman daw sila magkakilala dalawa. Kaya tinanong niya ang lalaki na may suot na salakot kung maaari ba niya malaman ang kanyang pangalan. Kaagad namang tumugon si Changpang sa kanya at nagpakilala bilang The Invincible Divine Sword. At ang pangalan niya daw ay si Kang Puong. Napatawa naman si Jong Richu matapos sambitin ni Changpang ang kanyang palayaw, at wika niya sa kanya na napakaganda raw ng kanyang palayaw. At siya naman daw ay si Ever Victorious Sword Jong Richu, wika pa niya na nagagalak daw siya na makilala nito. Tinawag rin niya si Changpang bilang kanyang kaibigan. Nabigla naman si Changpang matapos siyang tawagin ito na kaibigan, sapagkat ngayon lang siya ulit nakarinig ng mga ganitong pagtawag. Kaya naman mabilis na gamaan ang loob ni Changpang sa kay Jong Richu dahil siya daw ang unang tao na nag-alok na makipagkaibigan sa kanya. Kaagad namang pinahinto siya ni Taekyang at sinabihan na tama na daw siya sa pagiging makulit niya. Nagsalita naman si Jong Richu kay Changpang na mukhang mayroon na daw siyang mabuti na kaibigan sa kanyang tabi. At kaagad na nagpaalam na siya sa dalawa at tinawag sila ng mga kaibigan niya, wika pa niya na magkita na lang daw sila muli mamaya. Sumagot naman si Taekyang na sana daw ay magkita na lang sila ng sobrang bihira at hindi madalas kagaya nito. Samantala si Changpang naman ay kamakaway kay Jong Richu at nagpapalam sabay sabi na magkita na lang daw sila mamaya ulit. Matapos nun ay inihayag ni Changpang sa bida na sa tingin niya raw ay mabuting tao si Jong Richu, sapagkat nararamdaman niya daw ito. Pinaalalahanan naman siya ng bida na makinig ng mabuti sa kanyang sasabihin, at dito ay inihayag niya kay Changpang na hindi daw lahat ng mahilig sa dumplings ay mabubuting tao. Nagtataka naman si Changpang sa naging pahayag ni Taekyang at tila hindi niya ito narinig ng klaro ang sinambit ng bida. Kaya tumugon si Changpang kay Taekyang na dapat sana daw ay tinuruan niya si Jong Richu na huwag masyadong isawsaw ang dumplings sa soy sauce. Sa puntong yun ay tila nainis si Taekyang dahil mukhang hindi man lang daw nakuha ng maigi ni Changpang ang mga ibinigay niya na paalala sa kanya. Kalaunan ay nakita natin na dumaan si Jong Richu sa restaurant na kinainan nila ni Taekyang kanina. Kung saan makikita na siya ay lumampas na naglakad sa harapan ng kainan. At sa mga oras na ito ay dumaan siya sa isang maliit na eskinita na daanan. At dito ay kanyang sinambit ang palayaw ni Changpang na The Invincible Sword, pagkatapos nun ay napatigil siya ng bahagya sa gitna at sinambit na habang iniisip niya raw ito ay mas nagiging kaakit-akit daw ang pangalang yun. Kaagad namang may napansin si Jong Richu sa kanyang tabi at tinanong ang nagmamasid sa kanya kung ano daw sa tingin niya ang pangalan na yun. Dito ay makikita na gulat ang nagmamasid sa taas kay Jong Richu dahil nagawa siyang mapansin nito mula sa itaas. At sa kasunod na galaw nito ay bigla na lamang siya inatake ng lalaking espiya ng Hidden Shadow Pavilion. At siya ay nagtapon ng 3 magkasunod na maliliit na punyal patungo kay Jong Richu. Pagkatapos niyang atakihin si Jong Richu ay agad na mabilis itong tumakas mula sa pwesto ni Jong Richu. Pero sa kanyang hindi inaasahan ay mabilis siyang naabutan ni Jong Richu at ito ay nakasunod na sa kanyang likuran. Kaya naman labis ang kanyang ikinabahala sa mga oras na ito, wika pa ni Jong Richu na kagaya daw ng kanyang inaasahan mula sa Hidden Shadow Pavilion siya raw ay walang pag-aalinlangan sa kanyang ginawa na pag-atake. Sa mga oras na ito ay tuluyan ng nataranta ang lalaking espiya at nababahala matapos makita ang aura ng chi na nagmumula sa mga kamay ni Jong Richu. Dito ay pinayuhan siya ni Jong Richu na sana daw ay alamin niya muna kung sino ang kanyang kinakaaway.
Sa mga sumunod na pagkakataon ay nagawa niyang puruhan ng pag-atake sa kanyang likod ang lalaking espiya mula sa Hidden Shadow Pavilion. Bumalik ang eksena kung saan pinapakita ang mga natitirang laban sa Great Celestial Banquet, at dito ay makikita na ilang laro na lang ang kinakailangan para mapagdesisyonan kung sino ang maglalaban laban sa finals ng pagtitipon na ito. Dito ay makikita ang isang martial artist na kalaban ni Taekyung na siyang sumisigaw sa galit dahil hindi niya magawang patamaan ang bida sa kanyang mga atake. At sa kasunod na galaw ay sinuntok lamang siya ni Taekyung sa kanyang tiyan, kung saan siya ay labis na nasaktan dahil sa tindi ng pagtirada ng bida sa kanyang tiyan. Matapos nito ay sinundan muli ni Taekyung ng suntok sa kanyang mukha dahilan na tumalsik ang kanyang ngipin at mga dugo nito. Sa kasunod na galaw, ay pinagsusuntok rin siya muli ng bida sa kanyang tiyan ng ilang magkasunod-sunod na beses para tuluyan ng tapusin ng bida ang pagtutuos na ito. At kaya pala napakalupit ni Taekyung sa taong ito dahil ang kanyang kaaway pala ay ang apo ni Pang Cholho kung saan inutos ng Fire King sa kanya kamakailan na bugbugin niya raw ito ng husto. Sa puntong yun ay sinundan siya ng matinding sipa sa kanyang bunganga dahilan na tumalsik ang ulo ng lalaki sa itaas. At dahil sa tindi ng puwersa sa pagsipa ni Taekyung ay tumalsik sa labas ng entablado ang katawan ng nakalaban ni Taekyung. At dito ay makikita na nakamasid ang Fire King sa mga pinakita na laban ni Taekyung. Sa mga oras na ito ay naghiyawan ang lahat ng mga tao at sinasambit ang palayaw ng bida na Hidden Dragon ng Shanxi. Kasabay nito ay inihayag ng Fire King sa mga katabi niya na kay tagal na din daw niyang pinag-iisipan nito. At dito ay tumatawa siya ng napakalakas at sinambit sa lahat na sa tingin niya daw ang martial arts niya ay ang pinakamahusay sa buong mundo. Samantala nag-iisip naman ang mga pinuno ng mga iba't ibang sekta na ang matanda daw na ito ay labis na nagmamayabang. Sinasabi rin ng iba sa kanilang isip na kung saan kaya nakakuha ng napakahusay na disipulo ang matandang Fire King. Matapos nun ay kinulit niya naman si Pang Cholho at tinanong kung ano naman daw masasabi niya sa kanyang martial arts. Galit namang tumugon si Pang Cholho na siya raw ay tumahimik habang may natitira pa raw na pasensya sa kanya. Nagtanong naman ang Fire King sa kanya kung bakit daw siya nagagalit ngayon. Wika pa niya na kung yun ba'y dahil ang kanyang apo na palagi niyang pinupuri bilang pinakamahusay sa habak ay binubugbog lamang ng kanyang disipulo. Samantala makikita na nanginginig na sa galit at pagkainis ang matandang si Pang Cholho. Kung saan sa oras na ito ay sinigawan niya ang Fire King at sinabihan na siya daw matandang baliw ay karapat-dapat sa kamatayan. Wika pa niya na hindi lang daw magawa ng kanyang apo ang lahat ng kanyang makakaya dahil pagod siya mula sa mahabang biyahe. Tumugon ang Fire King habang siya ay tinutokso nito na ito raw ay kanyang nauunawaan na kailangan niya raw maghanap ng mga palusot para itago ang kakulangan ng kanyang kakayahan. Nagalit naman ng tuluyan si Pang Cholho at sinabihan ng Fire King na babasagin niya daw ang ilong ng matanda kung magpapatuloy pa daw siya dito. Samantala walang tigil na kinukutsa niya pa rin si Pang Cholho na siya raw ay hindi niya naririnig. Wika pa niya na ang kanyang apo raw ay hindi man lang magawa na makapasok sa susunod na round ng laban. Kaagad naman pinagsabihan ni King Dharma ang dalawa na sila daw ay kumalma na. Kasabay nito ay makikita na inanunsyo na ng instructor ang susunod na laban sa pagitan ng Beggar Sect at ng babaeng martial artist. Pagkatapos kumalma ang lahat sa pagitan nila ni Pang Cholho at ng Fire King, ay inihayag ni King Dharma sa harap ng mga lider ng sekta na talaga raw marami ang hindi inaasahang nangyayari sa Great Celestial Banquet sa taong ito. Tumugon naman ang isang lalaki na siya raw ay sumasang-ayon sa kanyang sinabi, dahil maski siya daw ay hindi niya inasahan ang resulta nito. Kasabay na din daw doon ang biglaan na paglitaw ng Hidden Dragon ng Shanxi. Nagpahayag naman ang babaeng leader na ang pinaka-hindi inaasahang mga nanalo daw ay ang Ever-Victorious Sword at ang Invincible Sword. Sumang-ayon naman ang matanda sa kanyang sinabi, sapagkat ang mga bata daw na iyon ay hindi mga disipulo ng mga kilalang sekta at hindi rin sila sikat. Nagpahayag naman ang pinuno ng Southern Edge Sect na ang Invincible Divine Sword daw ay talagang may pambihirang talento. At maaari din daw siya ikumpara sa head elder ng kanilang sekta. Nang marinig yun ng Fire King ay agad nagsalita ito mula sa itaas na mas makakabuti raw sa kanya na kung tumahimik na lang siya. Kaagad namang humingi ng paumanhin ang pinuno ng Southern Edge Sect sa matanda. At pagkatapos ay inihayag ng Fire King na ang bata daw na yun ay hindi maaaring husgahan ng isang tao lamang. Sinabi rin niya na kung talaga bang wala siyang alam o nagkukunwari lang siya ng walang alam.
Nagsalita naman si King Dharma na matindi man daw ang mga pananalita ng Fire King pero masasabi niya daw na tama naman ang kanyang sinambit. Inihayag rin ni Pang Chulho na ayaw niya man daw sumang-ayon sa matandang ito pero may punto naman daw ang inihayag ng Fire King. Kaya sa puntong yun ay tumahimik na lamang ang mga pinuno ng bawat sekta. Pagkatapos ay nagsalita si Pang Chulho na medyo halata daw ang totoo na pagkatao ng Invincible Divine Sword, at isang mahusay rin daw ang kanyang martial arts na nanggaling sa isang kilalang sekta. Nang ito ay marinig ng isa sa mga kinatawan ng Mount Hua, ay agad na tumayo siya sa kanyang inuupuan at inihayag sa matanda na tila raw hindi kayang lokohin ang kanyang matalim na mata. Sapagkat tama daw ang sinambit ni Pang Chulho dahil ang The Invincible Divine Sword daw ay ang disipulo ng sekta ng Mount Hua at isa rin sa katulad niyang disipulo ng Mount Hua. Tumugon naman ang iba na kung ibig ba niyang sabihin na ang Invincible Divine Sword ay ang disipulo rin daw ng Sword Saint. Sumagot ang kinatawan ng Mount Hua na nagkataon daw talaga na magkapareho lang sila ng Master sa Mount Hua. Inihayag naman ng lalaki na mga 10 taon na daw ang nakalipas mula nang huli siyang nakita nito, at nakakatuwang isipin daw na makita siya nito na lumaki ng maayos. Samantala sa likod ng kanyang isip ay sobrang galit siya kay Changpang dahil paano daw siya naglakas ng loob na tumakas at umalis sa kanilang sekta. Pagkatapos nun ay nagpalakpakan ng lahat sa kanya dahil ang legasya ng Sword Saint ay ipagpapatuloy sa susunod na henerasyon. Binati rin siya ng ibang mga lider ng sekta at ang tugon niya naman sa mga ito na si Changpang daw ay ang kayamanan ng sekta ng Mount Hua. Sinabi rin ng iba na inaabangan raw nila ang duelo sa pagitan ng Hidden Dragon ng Shanxi at ng Invincible Divine Sword sa finals ng paligsahan na ito. Sa magkasunod na pagkakataon ay kinausap ni King Dharma ang Fire King gamit ang kanyang sound transmission, at dito ay kanyang sinambit na mukhang nakakalimutan raw nila ang isang tao na kalahok sa paligsahan na ito. Tumugon ang Fire King sa tanong ni King Dharma kung ang tinutukoy ba niya ay ang ever-victorious sword na si Zhong Richu. Sumagot si King Dharma na yun daw ang kanyang tinutukoy. At sinabi rin niya sa Fire King na inutusan niya daw ang Hidden Shadow Pavilion na tuklasin ang mga pagkakakilanlan ng lahat ng mga sumali sa pagtitipon na ito, at kahit pa 2 beses o 3 beses nilang inusisa ay pareho pa rin daw ang mga resulta. Sapagkat nagawa raw nilang malaman ang lahat ng mga pagkakakilanlan ng mga kalahok maliban na lang daw kay ever-victorious sword na si Zhong Richu. Tumugon naman ang Fire King sa kanya kung ito ba ay kanyang nasisigurado, o baka naman daw ito'y itinago dahil sa isang dahilan. Inihayag ni King Dharma na sinusubukan pa niya daw na alamin yun, hanggang sa maputol daw bigla ang koneksyon niya sa isa sa mga inutusan nilang magmasid sa kanya. Matapos nito ay nagkatinginan ng dalawa na tila mayroong malalim na kutob sa mga sandaling ito. Kaya sa puntong yun ay tinanong niya ang Fire King kung ano daw ba sa tingin niya ang pagkakilanlan ni Zhong Richu. Dagdag pa niyang tanong sa Fire King kung mayroon daw ba siya nakita kay Zhong Richu na mga teknik sa martial arts na pamilyar sa kanya. Sumagot ang Fire King na yun daw ang pinakamalaking katanungan sa kanyang isipan, sapagkat hindi na daw mabilang ang mga teknik ng martial arts na kanyang nakita, pero wala pa daw siyang may nakita na katulad sa teknik ni Zhong Richu. Sa puntong yun ay tinanong siya ni King Dharma kung ang ibig ba niyang sabihin ay ang kanyang mga teknik sa martial arts ay mula sa mga demonic cult. Tumugon naman ang Fire King na hindi pa daw siya sigurado tungkol doon. Dito ay makikita na sobrang lalim na iniisip ng Fire King ang totoong pagkatao ni Zhong Richu. Kung saan tinanong niya ang kanyang sarili kung siya ba ang The Dark Heaven o isa lang kulto ng mga demonyo. Dagdag pa ng matanda na baka naman daw ay may iba pa siyang pinagmulan. Ilang sandali nito ay biglang inanunsyo ng announcer na ang ikatlong round ng duelo ay magsisimula na daw. At sa mga oras na ito ay tinawag niya ang Invincible Divine Sword kung saan makikita na umakyat na si Changpang sa taas ng entablado. At ang makakalaban naman ni Changpang ay ang Willow Cloud Divine Dragon ng sekta ng Wudang. Iniisip ni Taekyang na ang Willow Cloud Divine Dragon daw ay isang bihasang martial artist at disipulo ng mataas na pinuno ng Wudang sect na inihahambing sa kanyang kapatid na si Mukyang. At nagsimula daw siya sa kanyang paglalakbay sa martial arts sa murang edad kaya't marami na din daw siyang kasanayan ayon na din daw sa mga kwento ni Jay Galgian sa kanya kanina. Dito ay napagtanto ni Taekyang na ang makakalaban ni Changpang ay isa ring malakas na martial artist. Iniisip rin ni Taekyang na mukhang ang batang lalaki din daw na yun ay isang mahusay na kandidato para subukan ang galing ni Changpang. Wika pa ng bida na walang may nakakaalam kung ano ang mangyayari sa pagitan nilang dalawa.
Kaya't sa puntong ito ay inihayag ni Taekyang sa kanyang isip na titingnan niya na lang daw ang husay ng kasanayan nilang dalawa. Sa mga sandaling ito ay sumigaw na ang namamahala sa laban na silang dalawa raw ay maaari nang mag-umpisa sa laban. Sa mga oras na ito ay nag-umpisa ng kumilos ang Cloud Divine Dragon kung saan ang kanyang espada ay lumiyab na ng aura ng chi. Dito ay makikita na mabilis niyang pinag-aatake si Changpeng nang walang tigil at tila gustong-gusto na niyang tapusin ang laban sa pagitan nilang dalawa. Pero sa mga sandaling ito ay nagawa namang makaiwas ni Changpeng sa kanyang mga pag-atake. Nang hindi niya magawang tamaan si Changpeng ay muli niya itong sinugod ng mas mabilis na pag-atake. Ngunit ang bilis ni Changpeng ay hindi pangkaraniwan at madali niya lamang nagawa itong iwasan ang mga pagsugod ng lalaki. Dito ay makikita na kumilos si Changpeng papunta sa kanyang tabi, at dito ay binalik niya muli ang kanyang espada patungo sa kinaroroonan ni Changpeng, pero ito ay agarang napansin ni Changpeng at siya ay tumalon upang maiwasan ang ginawang pag-atake ng lalaki. Samantala iniisip ni Taekyang na ang bilis makapag-isip ni Changpeng sa gagawin na pagkilos laban sa kanyang katunggali. Pero sa hindi inaasahan ni Changpeng ay mabilis na nagsagawa muli ng pag-atake ang lalaki, kung saan nagawa niyang matamaan si Changpeng. Subalit sa kanyang hindi inaasahan ay ang mga isinuot na damit lang pala ang siyang tinamaan niya kay Changpeng. At dito ay labis na nagtataka ang lalaki kung paano daw ba yun nagawang iwasan ni Changpeng. Dito ay makikita na sobrang gulat na gulat ang mga tao sa kanilang mga nasaksihan. At pagkatapos nito ay binati siya ni Changpeng at inihayag sa lalaki na ang kanyang teknik raw na ginamit sa kanya ay ang Supreme Clarity Sword Technique. Wika pa ni Changpeng na talaga raw kawili-wili ang galaw ng kanyang mga espada. Nagtanong rin siya sa lalaki na kung ang Wisdom Sword ng Tai Chi daw ba ay nagawa rin niyang natutunan. Tinanong naman ng Cloud Divine Dragon si Changpeng kung bakit niya naman daw natanong ito sa kanya. Tumugon si Changpeng na dahil daw matagal na din niya daw ninanais na makita ito. At may kakilala raw siya na nagbigay puri dito ng ilang beses sa galaw na ito, at ayon daw sa kakilala niya ay isa rin daw itong mahusay na teknik. Hindi naman nagustuhan ng lalaki ang mga pahayag ni Changpeng, sapagkat ang martial arts daw ng kanilang sekta ay hindi umiiral upang magbigay aliw sa kanya o upang husgahan ng sinuman. Dahil dito, siya ay tuluyan ang nagalit kay Changpeng kung saan ang mga aura ng chi ay mas umigting pa sa kanyang buong katawan. Sa puntong yun ay sinambit niya kay Changpeng na kung ninanais niya daw na masaksihan ito ay ipapakita niya daw sa kanya kung gaano ito nakakatakot. Dito ay inihayag ng Cloud Divine Dragon na ibigay daw ni Changpeng ang kanyang buong lakas, dahil kung hindi daw ay tiyak na pagsisisihan niya ito. Sa oras na ito ay gumawa siya ng imahe ng isang bilog na kahawig sa Battle Realms na logo. At makikita na ang posisyon at forma niya ay seryosong nakatutok at handa na sa pag-atake kay Changpeng. Samantala si Changpeng naman ay naghanda rin sa pagsalakay ng lalaki kung saan unting-unti rin niya na inilabas ang kanyang espada. Wika pa niya sa lalaki na siya ay handa na din daw ngayon. Dito ay makikita na ipinamalas rin ni Changpeng ang kanyang kakayahan sa kalaban, kung saan nagpapakita ito ng mabilis na galaw at liksi sa harapan ng lalaki. Samantala habang nakamasid si Taekyang ay sinambit niya sa kanyang isip na ang banayad daw na amoy ay dumadaloy mula kay Changpeng, at siya din daw ay mas mabilis kaysa dati. Ilang sandali ay mabilis na sinugod ni Changpeng ang lalaki gamit ang kanyang direktang pag-atake sa kanya. Pero nagawa namang madepensahan ito ng lalaki gamit ang kanyang sandata. At sa kasunod nito ay itinaas pa niya ng kaunti ang kanyang espada upang itaboy pataas ang sandata ni Changpeng, at dito ay makikita na siya ay umikot at nagbigay ng isang counter-attack kay Changpeng para ito ay kanyang tamaan sa katawan. Kaagad namang napansin ni Changpeng ang ginawang pagkilos ng lalaki, kaya naman umatras ng bahagya si Changpeng para ito ay kanyang iwasan. At pagkatapos nun ay bumalik si Changpeng sa opensibang mga galaw para sugurin ang kaaway niya ng kanyang nagliliyab na aura ng chi ng sandata. Pero hindi rin nagpapatinag ang Cloud Divine Dragon at nanatiling kalmado at nagagawa niyang sanggahin ang mga ginawang pag-atake ni Changpeng. Kasabay nito ay nagsagawa ang Cloud Divine Dragon ng matinding panghahampas ng kanyang sandata. Kung saan muntikan na sanang matamaan si Changpeng sa pag-atakeng yun. Dahil sa mga pinapamalas na galaw at taktika sa pakikipaglaban ng lalaki, ay agad nakapag-isip si Changpeng ng isang ideya. Kung saan inihayag niya sa lalaki na mukhang makakaya rin niya daw gawin ang kanyang mga ginagawa. Sa puntong yun ay sinalubong ni Changpeng ang sandata ng lalaki.
At dito ay makikita na kinokopya rin niya ang mga naunang galaw ng lalaki at sinusubukan balibag ang kanyang sandata. Nagtataka naman ang lalaki kung ano kaya ang binabalak na gawin ni Champang sa mga sandaling ito. At sa kanyang hindi inaasahan ay bigla na lamang nakalusot ang matulis na bahagi ng espada ni Champang sa kanyang harapan. Dito ay makikita na siya ay gulat at nabigla sa mga ginawang pag-atake sa kanya ni Champang. Sa mga sandaling yun ay tumalsik ang mga dugo mula sa ginawang pag-atake ni Champang. Kung saan makikita na nagawa siyang bigyan ng sugat ni Champang sa kanyang balikat. Pagkatapos nun ay naghiyawan ng mga tao sa kanilang nakita at sobrang bilib sa ipinamalas na galing ni Champang. Sa sandaling ito ay napasukan naman si Champang at tila hindi may sekmura ang kanyang nakita dahil nagawa na naman niya makakita ng dugo sa oras na ito. Dito ay makikita na nakamasid si Taekyang sa dalawa habang pinupuri niya ang mga galaw ni Champang, wika pa niya na ang lakas daw ay tugunan pa ng mas malaking lakas at ang liksi ay ganun din daw, kagaya na lamang ng ginawa ni Champang. Kasabay nito ay labis talagang natuwa ang bida sa ginawa ni Champang. Sapagkat paano daw niya nagagawa ang bagay na yun kung ang ginawa lang niya nitong nakaraang taon ay maglibot at maghanap ng pinakamasarap na dumplings. At bukod pa raw dito ay ginagamit lang niya ang chi niya kapag kinakailangan. Hindi daw tulad ng Willow Cloud Divine Dragon na walang tigil na ginagamit ito simula nang nag-umpisa ang laban nila. Iniisip rin ni Taekyang na si Champang daw ay 2 antas na mas mataas kaysa sa kanyang kalaban. At sigurado rin daw si Taekyang na napagtanto na rin ito ng Willow Cloud Divine Dragon na hindi niya kaya si Champang. At kahit ipagpatuloy pa daw ito ay hindi din siya sapat na malakas upang mailabas ang tunay na kapangyarihan ni Champang. Pero sa hindi inaasahan ni Taekyang ay agad niyang napansin na nagtatangka pa ring lumaban ang Cloud Divine Dragon sa mga oras na ito. At dito ay makikita na siya ay sumigaw ng mas malakas at mas pinaigting pa niya ang kanyang chi na aura sa mga oras na ito. Pagkatapos nito ay sinugod niya si Champang ng kanyang buong lakas na natitira kung saan ang matinding puwersa ng chi niya ay sumiklab para subukang makabawi kay Champang. Sa pagkakataong ito ay naghanda si Champang sa muling pag-atake ng lalaki, kung saan ang kanyang natatangi na kasanayan ay inilabas rin niya at ipinakita sa kaaway. Dito ay sinigaw ni Champang sa kalaban niya ang 36 Plum Blossom Sword na kasanayan at sinabayan ang pag-atake ng lalaki. Kung saan sa mga oras na ito ay puwersahang inihampas rin niya ito sa harapan ng sumusugod na kaaway. At dahil sa pagsalubong ng kanilang mga sandata ay nagdulot ito ng napakasilaw na liwanag sa paligid. At sa tindi ng pagsagupaan ng dalawa ay nagdulot ito ng matinding usok sa loob ng entablado, kung saan ang mga tao ay sabik na sabik makita kung sino ang nanalo sa kanilang dalawa. At nang tuluyan ng mawala ang usok ay bumungad sa harapan nila ang lalaki kung saan ang kanyang sandata ay nakatutok sa katawan ni Champang. Inihayag ng lalaki na ang kasanayan daw na kanyang pinakita sa kanya ay ang Plum Blossom. Kaya ngayon daw ay napagtanto na niya na siya pala ang disipulo ng dakilang sekta ng Mount Hoa. Nabigla naman si Champang matapos niyang malaman ang kanyang kasanayan, kaya naman dali-dali na sinusubukan niyang ipaliwanag sa kanya na hindi daw siya taga doon. At matapos ang mga kaganapan at matinding sagupaan nila ay makikita na ang espada na ginamit ng lalaki laban kay Champang ay unting-unti nawawasak sa mga oras na ito. Pagkatapos nun ay tuluyan ang nabasag ang espada ng lalaki at inihayag kay Champang na siya raw ay natalo na sa kanya. Matapos nito ay nagsigawan muli ang mga tao at naghiyawan dahil sa pagkapanalo ng disipulo ng Mount Hoa.